Mga kaibigan, gusto mo bang ibalik sa automatic yung radiator fan ng sasakyan mo? Na umiikot lang yung radiator fan niya kapag mainit na yung makina? Para sa iyo ang bidyong ito mga kaibigan. Ituturo ko sa iyo ng step by step kung paano ibalik sa original yung radiator fan. Welcome back mga kaibigan sa aking channel, ang Kaibigan Motor Garage. Dahil bago pa tayo sa YouTube mga kaibigan, ako po ay naghihingi ng iyong suporta. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakipindot naman ng subscribe button, pakipindot naman ng like, at pakipindot naman yung notification bell. Piliin mo yung all para lagi kang updated every time na mayroon tayong video i-upload sa aking channel mga kaibigan. Yung history pala nito ng aking multicab mga kaibigan, ang ginawa ko dito, pinalitan ko ito ng radiator hose, bali 4. Tapos yung mga hose na sa carburetor line, sa intake manifold, binalik ko mga kaibigan. Yung temperature po nito umabot dito sa kalahati kahit na umaandar yung radiator fan, naka steady lang siya. So mga kaibigan, nang pinalitan ko na yung radiator hose, pina-overhaul ko na yung kanyang radiator. So maganda na po yung kanyang flow ng coolant, kasi binalik ko ito ng coolant mga kaibigan. Yung cooling system nito, ibig sabihin goods na siya, gumagana na. So ngayon mga kaibigan, ibabalik natin ito mga kaibigan sa original na mag-automatic on lang yung radiator fan. So ngayon mga kaibigan, turn on ko yung ignition. Maririnig nyo mga kaibigan na tumutunog yung radiator fan. On ko mga kaibigan. So ayan siya mga kaibigan, no? Nag-on na yung kanyang radiator fan. So mga kaibigan, tinurn off ko na. So namatay din yung radiator fan. Turn on ko. Ayan siya mga kaibigan. Nag-turn on na siya. Maririnig nyo naman na umiikot yung radiator fan. So papatayin ko na mga kaibigan. Ngayon pupunta na tayo doon sa ilalim mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo yung wiring na ating gagawin. So ito na mga kaibigan, no, yung wiring niya sa ilalim, yung sa radiator fan. Ito po yung dalawang wire dito, yung nirekta po ng unang gumawa dito, yung nag-convert nito mga kaibigan. So ito na siya mga kaibigan. Ang gagawin ko, ito turn on ko yung ignition dun sa loob. Tatanggalin ko muna itong dalawang wire. So ayan na mga kaibigan, no? Naka-turn on na po yung ignition. Dahil ang ginawa nila to, nirekta nila dito, ang gagawin natin, ibabalik natin sa original. Pero lalagyan natin ito ng relay. So mga kaibigan, kung mapapansin nyo ito, nag-spark ito. Yan, o. Yan. Nag-spark ito mga kaibigan. Yan, o. Kikita mo naman sa video. Yan. Yan. Nag-spark. So ang gagawin natin mga kaibigan, lagyan natin ito ng relay. Para maprotektahan natin mga kaibigan yung thermo switch, kaya nilagyan ko ito ng relay. Kakabitan natin ng relay para kung halimbawa masira mga kaibigan, yung relay lang yung ating masisira. Yan mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Yan.
ikakabit na natin yung relay. So ito na mga kaibigan, ito yung relay na ating gagamitin. Yung 87 at saka yung 30, nagkukonek lang ito kapag na-trigger ng yung 85 at saka 86. So ang 85 mga kaibigan or 86, dapat itong dalawa na to mayroong mapasukan ito ng dalawang power, yung negative at saka yung positive, para magkukonekta itong dalawa, yung 30 at saka 87. Yung 30 dito mga kaibigan, ito yung ginawa ko. Yung kulay blue na red at saka yung kulay blue na red na sa kabila din, pinarehas ko na mga kaibigan para din ako malilito doon sa ibaba. Yung dalawang wire doon sa baba mga kaibigan, dito natin ikakabit. Kahit magbaliktaran, walang polarity ito mga kaibigan. Kapag na-trigger na itong dalawa mga kaibigan, ibig sabihin, itong dalawa mag-turn on na yung radiator fan. So, ang gagawin natin, i-connect natin sa ground at saka yung isa i-connect natin sa positive. Gusto nyong gawin ito mga kaibigan, na gusto nyong ibalik sa original po yung na mag-automatic yung radiator fan. Ito mga kaibigan, ito yung thermo switch ng radiator fan motor. So, bago nyo ibalik mga kaibigan, i-check nyo muna itong thermo switch kung gumagana pa. So, dito na tayo mga kaibigan sa ilalim. Dahil mahirap i-video mga kaibigan na habang nagkukunik ako ng wire. So, kinunik ko na lahat mga kaibigan. So, yung wire na yan mga kaibigan, yan yung ground. Yan yung papunta sa ating relay. At yung ground ng isa na yan ay papunta sa ating radiator motor. So, ang isa naman dito mga kaibigan, ito yung thermo switch. Kumuha tayo ng positive na supply galing sa ating ignition. Papunta yan siya sa ating thermo switch. At pag mainit ng ating makina mga kaibigan, ay nagkukunik naman yan siya, naglalabas naman siya ng positive papunta sa ating relay. Kaya magti-trigger na yung ating relay. At yung positive naman na ito mga kaibigan, ito naman yung papunta sa ating relay. Yung supply sa number 30, isusupply natin papunta doon sa relay. At pag na-trigger na yung ating relay mga kaibigan ng positive na ito, ay lalabas naman yung supply na positive papunta sa ating radiator motor. Kaya yun na yung time na iikot yung ating radiator fan. So ganyan mga kaibigan, iikot siya. Parang ganito. Dapat check nyo mga kaibigan yung ikot, na yung flow ng hangin ay papunta sa ating makina. Pag mainit na yung ating makina, muabot na ng 99 degree, 96, saka iikot siya guys, ganyan. So yun lang mga kaibigan, no? Ayusin ko na lang yung mga wiring na to. I-organize ko lang mga kaibigan. Pag turn on natin ng ignition, umandar agad yung ating radiator fan. So turn on ko yung ignition. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, wala na siyang radiator fan na umaandar. So bukas mga kaibigan, update ko lang kayo kung gagana ba yung ating automatic radiator fan.
So ayan na mga kaibigan, no? Umikot na yung radiator fan mga kaibigan. Nilagyan ko kasi ng indicator. Kung mapapansin nyo ay nasa kalahati na yung temperature. So antayin natin mga kaibigan kung gagana ba yung automatic natin, kung mamamatay ba yung ating radiator fan. So hintayin lang natin mga kaibigan kung mamamatay na yung light. So kung mapapansin nyo, nawala na yung ilaw mga kaibigan. Ibig sabihin ay gumana na yung ating automatic radiator fan mga kaibigan. So habang kami ay nagbabiyahe mga kaibigan, habang tinitesting namin yung radiator fan natin mga kaibigan, kapag ibabalik natin sa automatic, ay hindi pala umiikot yung ating radiator fan habang nag-speed ako ng 60 km/h. Hindi siya umiikot yung radiator fan. So pagdating namin dito sa amin mga kaibigan, habang nag-standby kami mga kaibigan, ay pinapaandar ko lang yung sasakyan. Inaantay ko lang kung gagana ba talaga yung automatic radiator fan. So kung maririnig nyo mga kaibigan, ay malakas yung hangin ng ating radiator fan. So kung maririnig nyo rin dyan, meron din na naglalagitik yung radiator motor, dahil indication na ito na kailangan na talagang palitan mga kaibigan. So wala pa naman akong pera na ibibili nito, pero malaking bagay mga kaibigan na naka-automatic para masisave natin yung ating radiator motor. So kung magkapira na ako mga kaibigan, ay bibilhan ko ito ng bago. So titingnan nyo mga kaibigan, ay iikot na naman yan yung ating radiator fan. Yung ilaw mga kaibigan, titingnan nyo at pakinggan nyo yung hangin ng ating radiator fan. So ayan na mga kaibigan, no? Umilaw na naman yung ating indicator light, na indication na umiikot ng ating radiator fan. So malaking bagay talaga mga kaibigan na kapag gagamit or ibabalik natin sa automatic radiator fan switch yung ating radiator motor, para hindi madaling masira yung ating radiator motor. Lalo na mga kaibigan kung wala kang mahanap na original na radiator motor, gagamit ka na lang ng replacement. So malaking bagay na naka-automatic yung ating radiator fan. So yun lang mga kaibigan, no? Sana mayroon kayong natutunan sa aking video. Mag-like, mag-subscribe at pakipindot ng notification bell. Piliin mo yung all para lagi kang updated every time na mayroon tayong video i-upload sa aking channel.